Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, October 3, Friday. Ako si Conrad Banal, kasama natin. Wala, hindi, paparating pa lang. Mapapanood ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app para makapanood live, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Pati yung mga nakikinig sa radyo, bumalik na ba yung ating hotline? Hindi pa. Maraming gusto mag-comment na nakikinig sa radyo. Ibabalik po namin yan. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron yan sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Good morning, Direk. Good morning. Masigla ang aura ni Direk ngayon, no? Masigla dahil may signal number 3 siguro. Grabe. Ito pong si Paulo. Ang international name, Matmo, si Paulo, yung ay lumakas. Sabi ng Pag-asa, signal number 3, 10 areas in northern Luzon. Number 3. Ayan po signal na yan, ay ang talaga niyan, ang tinutukoy niyan, yung lakas ng hangin. So yung, para po sa kaalaman natin, pag sinabing signal number 3, may kinalaman yun doon sa, ang tawag nga dyan, tropical cyclone wind signal. So yung number 3 na yun, ang ibig sabihin po nun, sa lakas ng hangin base yun. Okay? Ngayon, ano nga ba yung signal number 3? Parang numero lang yan sa karamihan sa atin eh. Hindi naman natin talaga
alam. Number 3, okay, malakas yan. Number 5, pinakamalakas, super typhoon na yon, hindi ba? Pero yung number 3 po, ang pagkakaalam ko dyan, ang mga assessment ng mga weather meteorologists, pag number 3, kayang pumutol ng puno ng nyog. Yun na lang ang isipin nyo, ganun kalakas yun. Kayang pumutol ng puno ng nyog. Oo. Kayang bumunot na mga puno. Yung ma-uproot. So tutumba. Kayang tumumba ng mga puno to. Di lalo na yung mga bahay na medyo alanganin. Okay? Heavy damage doon sa mga tinatawag na high risk. Ang high risk po ay yung mga halimbawa pawid, mga ganyan, no. Ang mga bubong, magkakaliparan ng bubong 'yan. Yan ganyan, malakas na hangin yan. Tapos, siyempre, yung mga magsasaka, walang magagawa yan. Damage sa lakas ng hangin, masisira yung kanila mga pananim. Ang infrastructure po, may effect lagi yung ganyan kalakas na signal number 3 sa kuryente, sa supply ng kuryente, at saka sa signal. Yan. Yung mga tower, kung mag-iba. Ang mga tower ng mga telco natin, mag-iba. Ganyan po kalakas yan, Northern Luzon, no? So, anong advice? Kasi, kinukulang, ang lagi lang sasabihin, signal number 3, tapos na yon. Yung NDRRMC natin, ano to? National, ang haba ng pangalan yan Ang hirap, National Disaster Risk Reduction Management Council. Tama ba? Haba, ano? Di ba pwedeng bigyan ng palayaw yan? Bigyan natin ng palayaw para, pag-isipan nyo. Sa ngayon kasi naiisip ko, useless Hindi naman magandang palayaw yun, useless. Di ba? Ayon po sa opisina ng useless, hindi maganda. Anong kanilang sinasabi? Well, pag po signal number 3, yung mga nakatira sa delikadong mga bahay na maaring liparin, lumipat na raw kayo sa medyo gusali, konkreto. Meron ba silang lilipatan ng gano'n? May mga evacuation center ba? Wala. Okay? Yung mga nasa mabababa, coastal area, sabi po ng report sa dyaryo, ay flooding ng coastal area ang aasahan. So, yung mga nandyan sa mga baybayin, aalis na po kayo. Okay? Tapos, importante na advice sa atin, makinig sa mga information. Lalo-lalo na sa DWIZ 882. Yan, makinig kayo. Kasi useless din po yung mga warning na binibigay ng ating mga telco. Attendance warning. So, parang gusto ko sabihin dito, take care of number 1. Alagaan po natin yung sarili natin. Okay? Signal number 3 yan, just sa Northern Luzon. Pero ang ulan daw, paring weather, aabot hanggang sa Visayas Maulan din daw hanggang Visayas. So, although ang landfall nito malamang dyan sa Aurora or sa Isabela. By the way, yung signal number 3 na yan, kanina pong madaling araw, ibinaba ng Pag-asa nung na-detect na nga nila na lumakas na itong si Paulo. Yan po ay may pataan yan. May kumbaga warning yan. Alert yan. In the next 18 hours. 18 hours po yung yan. Kumbaga pataan yan. Usually, ganyan ang dyan as far as, sa Northern Luzon sigurado. Sigurado na po yan na sobrang ulan dyan. Pero maski dito daw sa Metro Manila, maulan din hanggang sa Visayas. So, ulan ngayon, yan ang forecast, ulan. Yung mga mag-outing, medyo hindi na pwede. Baka pag-isipan nyo po mabuti. Okay?
Merong ang problema rito, katatapos lang kasi nung ulan na tinira din yung bagyo eh. Yung sino to? Hindi si Opong yung isa. Si Miras, ano to? Mildred, ano ba pangalan? Basta alam ko letter M. Ha? Mirasol? Parang ano yan drama series. Yung pangalan ata ng mga bagyo natin ngayon, based on drama series eh. Strong winds ang lalahanin nyo po. Doon kayo magbantay. Talian, ang mga dapat talian. Yung mga nagwawala dyan sa Kongreso, talian nyo na rin. Sa silya nila nang hindi na delikado yan. Ngayon, doon tayo sa Cebu naman. Nakakatuwa ito eh. So, ang presidente po, dumalaw daw doon. At nag-utos siya na maglagay ng parang tents, mga tent city. Ang unang-unang gumawa niyan, alam nyo ba kung sino? Hindi naman NDRR and Endra. Endramsis. Ang hirap i-pronounce. Endramsis. Ang una pong gumawa ay hindi naman government office. Sabi ni BBM, magtayo tayo ng mga tent tayo, walang masilungan, di ba? May mga nasirang bahay, paano yan? Hindi naman kasya dun sa mga evacuation center kung meron man. Kasi ang ginagamit na evacuation center ay mga eskwelahan. Sabi, ang dami na nga nawawalang school days dahil sa bagyo naman. Ngayon, kapag yung mga nangangailangan na matuluyan dyan sa Cebu, dahil dito sa malalakas na lindol, ay nakatira doon, temporarily, doon sa mga eskwela, di maantala ang mga pag-aaral ng mga bata. So, ang sinabi ng presidente, tayo muna tayong tent city. Sa ibang bayan po, automatic yan. Hindi lang maliliit na tent, malalaking tent talaga. Pati yung healthcare. No? Pati pupunta sila kapag kasi malawakan ang nasira, halimbawa ng bagyo o ng lindol, kailangan mo ng temporary shelter. So, automatic yan tent. Dito sa atin, kailangan pang iutos ng presidente. At ang masakit pa doon, ang unang-unang gumawa ay Red Cross. Yan na sinasabi natin sa preparedness eh. Sabi kayo na sabi, we're fully prepared. Fully prepared Yan. Fully prepared. Meron daw makikita na mga post, na mga placard sa tabi ng kalsada ng Cebu na humihingi ng saklolo, pagkain at tubig. Ibig sabihin, maski doon sa relief, ang umpisa po kasi talaga dyan, search and rescue. Search and rescue. Tapos na yung search. Tapos na po yung search. Kasi nakita nila, everybody accounted for. Yung mga nawawala, wala nang nawawala. Magandang ano yan. Wala nang nawawala. Ibig sabihin po, accounted for na ng lahat ng nawawala. So, yung phase ng search, pwede nating sabihin, tapos na yan. So, ngayon, rescue. So, rescue ngayon, ang rescue number 1, siyempre, yung may makain at may mainom, yung mga tao. Doon pa lang, pinakita doon sa mga photo, nasa gilid ng kalsada, humihingi ng saklolo, pagkain at tubig. Hindi pa yun narating. Yung tent na sinasabi ng presidente, yung Red Cross nagtayo agad at meron silang mga nakahandang tent.
So, batiin po natin to Red Cross, magpasalamat tayo at lagi silang nakahandang tumulong sa ating mga kababayan. So, libo-libong pamilya po yan displaced diyan sa Northern Luzon. Okay? Kaya nagutos ang presidente, ang una nilang nilapitan ay ang Red Cross. Ibig sabihin, ang ating gobyerno, walang tent. Hindi nakahanda. Ayun nako. Yan ang sinasabi natin sa action plan eh. Yung mga, ang gaganda ng tent nila. Malalaki pare Mener. Malalaki, kasya ang mga siguro 10 pamilya. Kaya meron ka 100 gayon. 100 kang ganon. Ano yun? 1,000 pamilya na ba yun? Tama ba yun? 10 sa 100. Meron ka 100. 1,000, 5,000 na yun. Iba-ibang lugar. Ayan. Pero hindi po madaling bumili niyan. Siguro walang supply. Ito ating drums. Mahirap. Hindi ko na lang mapopronounce eh. Okay? Pero ito po ang isa pang balita tungkol sa pera. Ang halos ko lang parang 600 million yung idadagdag na financial assistance. Okay, ito po yung mga balita dyan sa mga tinamaan, mga biktima ng lindol. Kasi ang presidente, out of the presidential fund, maglalabas ng around 200 million. Etong DSWD, Department of Budget and Management, nag-utos pong mag-release ng parang mahigit na 300 million. Okay? So, aanhin po yung pera na yan. Kasi, para daw masuportahan ang mga LGUs dyan. Okay? Yung mga LGUs, may sarili po silang disaster fund. Kaya pag nagdeklara sila ng state of calamity, immediately marirelease yung pondo na yan. Pwede nilang gamitin at legal. Hindi na parang consider na ghost project. Hindi na gano'n. Hindi na kailangan questionin sa House. Parang yung budget ng Vice President. Ayan, gusto pa. Anyway, ubus na raw halos ang pondo ng mga LGUs, kaya kailangan ayudahan. Halimbawa, sa probinsya ng Cebu, from the funds of the President, 50 million. Kung paano gagamitin niya na Cebu Province, bahala na si Gob doon. Doon sa mga siyudad, mga towns na tinamaan, 20 million ang tanda ko eh. 20 million ang ibibigay. Ilan po yan? Marami-rami yan. So marami-raming 20 million yan. Okay? At yung po mga hospital na nagkandasira, okay, ay bibigyan din daw ng assistance. Ang DOH, mas malaki yung mga DOH-run hospital, pero yung po mga local LGU hospitals, bibigyan din yun. So, well, yung sa hospital, diretso sa hospital yun eh. Hindi natin alam kung saan gagamitin ni Mayor o ni Governor yung perang mapupunta sa kanila na nanggaling sa special fund sa pondo ng Presidente. Okay? Yung po yung sa Office of the President na pera, yung galing sa DBM ng release ng disaster fund, ang Cebu Province mas malaki, 75 million. Tapos yung mga bayan-bayan, 150 million sa Cebu Province. Okay?
50 million from the President, 150 million, may 200 million na yung Cebu Province. Okay. Dahil pang-suporta lang yan. Doon sa mga bayan-bayan ay 75 million na nanggaling tig-isa, tig-sa 75 sa DBM. Okay? So, that's on top of the 20 million. Siguro naman medyo maiibsan ang pangangailangan nito mga LGUs na to. Ngayon, pumunta tayo sa mga tao. Okay, sa mga tao po, yung po mga nasira ang bahay. Ito, balita ko sa inyo, nasiraan kayo ng bahay, meron kayong 10,000 each. Yan po ang mga nilaad. Nung dalaw ng presidente, nire-report ko lang. Kung makukuha nyo man yan o maibubulsa ng mga inyong mga opisyal, mahirap po sabihin, hindi ko na alam yun. Pero ang pinangako ng presidente, 10,000 kayo, bawat isa, pag nasiraan ng bahay. Okay? Yung tungkol naman sa tulong, sa pagkain and everything, DSWD yan. Sagot dapat nila yan. No one left behind. Ang principle po kapag... I'm sorry. Nauubo kasi ako eh. Pag naalala ko yung mga ninanakaw... Ay, ng ano... Mga... yung pong DSWD... naglalabas ng mga family food packs, pampamilya yan, ano? So, mga boxes po yan, naka-boxes yan. Ngayon, kung yung mayroong mga hindi inaabutan yan, siguro yung mga gustong tumulong. Kasi mahirap naman lahat yan, ma-cover ng DSWD. Kahit pa paano meron pong it will miss some people. Pero by and large, marami na po talaga naibigay. Ang nakakaawa lang kasi yung mga hindi inabutan. Malamang nasa liblib na puok. Whatever, mahirap. Or hindi sila kakampi ng mayor. Tama na muna yung politiko pag ganyan nahihirapan ng mga kababayan natin. Kasi pag hindi kakampi ni mayor, yung barangay, baka hindi kayo abutan ng grasya eh. Okay? Sinasabi po ng DSWD, daang libong packages na yung kanilang nai-release. Okay? Yung habang ngayon, yung mga nasiraan ng bahay, habang hindi pa sila nakakapag-repair, yun na nga yung kailangan pumasok, yung tent city. Yun yung logic noong utos ng presidente maglagay ng mga tents. Okay? So, at least may matitirahan sila. Okay? Kasi daw po, punong-puno na yung mga evacuation center. Sino kayang mag-government office ang merong mga tent? Hindi tayo handa sa ganyan eh. Yan ang sinasabi ko. Kulang. Kailangan siguro balikan natin yung ating action plan. Kung meron man. Na kapag nangyari ang malakas na lindol, ano ba ang mga checklist natin? Ano mga dapat meron tayo? Supplies. Tent. What? Generator. Water sanitation. Yung portable. Water. Ang dami na po niyan. Kasi pag ako'y nakakabiyahe ng mga convention, tumitingin ako ng ganyan yung mga disaster response. Marami pong lugar na meron ng kumbaga box na nandun lahat. May pala, may generator, may water supply, sanitation, yung mga portable. Pero malaki yung mga boxes na yun eh.
Meron ba tayong ganyan? Wala tayong ganyan sa action plan. So ngayon po, halimbawa, walang kuryente. Walang kuryente sa ano ba tawag nila? Bugo. Bugo ba? Hindi Bogo no? Bugo. Bugo City. Sinabi po ng presidente, kayo, Department of Energy, ibalik nyo agad yung kuryente. Paano maibabalik yung kuryente? Halimbawa, kung wala namang mga portable generators. Handa ba tayo sa mga ganon? Yun ang sinasabi natin. Okay? Ang water supply po dyan sa mga earthquake-stricken, ang kanilang estimate, 1 linggo bago bumalik. So, meron ba tayo mga portable water filtration? Yung portable water filtration po nun, kahit na tubig sa sapa, pwede mong linisin. Meron ako nakitang ganyan, pare Winner Yung mga tubig ng kanal dito sa Metro Manila, di ba sobrang itim? Sobrang dumi. Ibig sabihin, pag uminom ka mamamatay ka. Okay. Merong gumawa, yung, Manila Golf kasi ito. Gusto nilang i-harvest yung tubig galing sa kanal. Para yun ang kanilang ipandidilig doon sa kanilang golf course. So, meron sistemang ganyan. So, nagkaroon ng, gusto nilang bilhin yung sistema na yon para malinis yung tubig sa kanal. Nagkaroon ng demonstration ngayon nung process. Yung tubig kanal, inilagay dun sa filtering system, tapos may lumabas na parang gripo na, malinaw na yung tubig. Tapos nilagay nasa baso yun. Yung nagde-demonstrate ng sistema na yan, ininom niya. Tapos inaalok ako. Baka gusto mo. Sabi ko, pwede ba haluan natin gin? Gin at saka yelo. So merong mga ganong sistema. Kahit na anong klaseng tubig, malilinis at maiinom. Ito ang kanilang estimate, 1 week pa bago maibalik yung water supply system diyan sa tinamaan ng bagyo. Ang tubig po, napakahalaga niyan. Di baling hindi ka na kumakain, basta nakakainom ka ng tubig. Parang ilang oras lang yan pag hindi ka uminom ng tubig, laglag na ang iyong health. So, kailangan po yung tubig. Ngayon, wala tayong tubig, paano yan? Within 1 week pa. So, yung mga gustong tumulong po dyan sa mga tinamaan, sa mga biktima, baka ayun to. Yung filtration system, meron mga portable I'm sure yung mga organizations dyan, yung mga private corporations dyan, meron sila mga portable na filtration system. Simple lang yan. Kung yun sana ang maipadala doon sa mga kababayan natin, medyo maganda-gandang laban kasi 1 linggo pa bago bumalik ang water filtration. Meron daw pong mga truck na pinadadala doon, yung mga water filtration trucks. Meron din mga truck na may mga kitchen. Pero iilan lang yun. Yan ang sinasabi ko. Hindi po yung buong lugar na tinamaan ng bagyo, mabibiyayaan nun. Meron nga mga ganon. Pero hindi buong lugar, so kailangan talaga ng tulong pa. Magbabalik po ang Karambola, 8:32 ng umaga. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Good morning. Ako si Conrad Banal. Kasama rin natin si Direk. Ayun. Si Direk. Ang ganda ng hikaw ni Direk ngayon. Iba. Palagay ko meron. Palagay ko lang. Palagay ko merong... Pare Vener. Ha? Okay. Ang isa pa pong issue daw, dyan, sa mga evacuation center, lalo na,
bukod sa yung sanitation, pare. Yes. Kaya sabi ni BBM, tent eh. At least doon kontrolado mo. Kung saan e-evac, kung saan... Yung mga eskwelahan po, hindi equipped yan. Hindi, tsaka To become puno, a evacuation center dahil, alimbawa, toilet. tsaka puno na ang mga eskwela. Hindi na nila Panligo. kaya. Yan, yung sanitation. Open na. up, alam mo paring Conrad, ang pwedeng gawin doon, i-open up na rin ng mga faith-based na mga entities doon, yung kanilang mga lugar-lugar. Mga simbahan, Mag-adapt na mga sila. ano. Pwede Hindi namang rin magamit. sila equipped to house people eh. Yeah, pero Yung kanilang facilities, wala silang kitchen, wala silang toilet. Yun ang nakakatakot at doon. least ma-workout nila yan, and then at the same time, yung private... Portable toilet siguro. Hindi, portable talaga yan. Portable talaga mangyayari doon. Sa laki ng damage na nangyari dyan sa Bugo City. Okay, so ang susunod po dyan na concern, nandun na tayo sa part ng rescue. Tapos na i-search eh. Sanitation Wala nang nawawala. Sa part po ng rescue, paano mabubuhay itong temporary? Mga ilang buwan yan. Bago makabalik lahat. Meantime, yung sakit ang kailangan bantayan. Oo, malaking bagay yun. Oo. Well, initially, siyempre, yung hospital. Ang mga kailangan, yung mga matitindi po, ang injuries. Nasa hospital yung mga yan, di ba? Number one concern yan eh. Di ba? Dapat magkaroon ng medical attention yung mga yan. Ang gusto pong gawin ng Department of Health ay yung zero balance billing. Kahit private hospital yan, kahit government hospital yan, pag kayo ay biktima noong lindol dyan sa Cebu province or even the nearby provinces, wala raw pong zero bills daw po. Yan ang announcement naman ni Department of Health Secretary Ted Herbosa, Teodoro Herbosa. Yan daw po ang kanilang pinaghahandaan. So yung PhilHealth siguro dito ang lead agency, Yes. di ba parang Jonat? Yes. Covered kayo maski sa private hospitals. Zero billing doon sa mga injured. Okay? Pero mas maganda raw kung pumunta kayo sa government hospitals. Lahat daw po ng hospital ng gobyerno diyan sa probinsya ng Cebu ay 100% operational. Full. Although, yung halimbawa, yung mga hospital dyan, Vicente Soto Memorial Medical Sa Center, Cebu City yan. medyo umaapaw na raw. Cebu City. Oo. Okay, yung mga emergency medical assistance, hindi na to yung mga na-hospital. Okay. Yung mga, kasi kapag ikaw nabalian, hindi ka naman kailangan hospitalin eh. Di ba? Ano lang, emergency. Ikakas ka or what? Okay. Meron na raw pong deployed mga Philippine Emergency Medical Assistance Teams. Deployed dyan sa... Ang problema, hindi nila alam kung saan pupuntahan yun, parin Jonat. Baka kailangan i-announce ni Secretary Ted Herbosa kung sa mga naka-station. Baka kasama na rin sa mga hospital yan. Within the hospital premises. Ayun. Tapos yung ambulatory, meron silang ambulatory services eh. Umiikot kasi hindi lang naman Bugo ang involved. Kasama rin dyan yung mga San Remigio, yung mga malalapit na bayan para manusugod. And even in other provinces. Oo. May ambulatory services sila. Ang mas sa akin, pare, mas immediate concern. Kasi ito, hasana to eh. Yang mga medical, pag may mga ganyang disaster, alam na nila yan eh. Ang mas nakakabahala, yung pong health conditions doon sa mga Kasi nasa evacuation. Labo-labo na sila dyan eh. Sana Yung tent city, makapagtayo workout nga na. ng tent city. Ang sinasabi kanina ni Mayor Martinez ng Bugo ay pwede magtayo naman ng tent cities yung malapit sa mga bahay na rin nila para
hindi sila gaanong magkakaroon ng parang... May lugar ba? Mayroon naman daw. Yun sagot na ng LGU. Sagot ng LGU. Saan sila kukuha ng tent? Yun ang importante. Kasi hindi nga nakahanda ang drums. yung OCD at saka Department of National Defense ay Handa na. PCG, meron naman mga... Sila kailangan magpa-deliver. Sila mag-deliver. Okay. Kaya na nila yun. Yan. At saka, Diyan po mapiprevent ang mga Alam mo ba, merong kumakalat ngayon sa Amerika na virus. Hindi, yung COVID pa rin. Another May bagong strain. Another strain of Ang COVID. tawag nila, Nimbus at saka Strata ata. Okay. Yung Nimbus daw, pag yun ang tumama sa'yo, ay yung iyon lalamunan. Parang may blade. Yun mabigat. Parang kumakain ka ng blade. Ganon kasakit. May pain. Intense pain na involved. Hindi nakakaya dati Bagong lang. strain to. Na unang nakita to sa China eh. Ngayon, nasa Amerika na. Nako. Kung kumakalat ng ganyan, hindi malayong mapunta rito sa atin yan. Kapag dikit-dikit sila roon, Abutin sila doon. grabe, yung mga respiratory diseases. Tsaka yung respiratory, tsaka digestive. Yung LDM, mga ganon. Digestive system. Yan ang nakakatakot. Dahil nga sa tubig. Dahil sa quality ng tubig niya. Actually, ang pinakahanda dapat dyan, and I suppose yun din naman ng OCD, Armed Forces. Meron silang mga ganyan, may mga emergency. Kasi, siyempre, yung mga yan, lumalakad. Yun nga nakita kong photo nung mga Air Force Nagpapasahan ng naka-plastic bag. Maliit pa yung laman. Hindi na kailangan yun. Ang kailangan sa inyo, yung mga Yung pong mga mas malalaking bagay sana, generators. ang maasikaso. Kasi sila nakahanda sa ganyan Kasi trained dyan mga personnel na yan, pare. Generators. Ang problema dyan, water, tingin ko, purifying. hindi lang nila alam ang gagawin. Kasi wala nga action plan. Mayroong, nandyan yung central command ng Armed Forces. They should be prepared. Kasi yung mga yan, they have all of those. Water purification, generators, tents, they must have those things. Okay, nasa initial estimate ng DepEd, parin Jonat, 250 classrooms, sira. Immediate din ang kapangangailangan yan, hindi ba? Kailangan ma-repair. Meron ba silang, meron naman sigurong po. Meron silang quick response fund. Ngayon, ang immediate aim daw po, mag-normalize ang mga classes. Kundi kawawa yung mga bata. Okay? At iba-ibang region yan. Hindi lamang kasi maraming region pa na nagsuspend ng klase. Today, marami suspended din because of Paulo. Yes. Na classroom. So, ang dami na pong class days, school days, ang hahabulin ng ating mga mag-aaral. Yung mission ng DepEd na kailangan immediate or sa lalo madaling panahon, maging normal na, ay yan po ang tall order. Catch up. Malaking importante ng catch up natin yan. So, mayroong mga gustong i-launch, roll out, o simulan na programa. Ito si Angara. Okay? Temporary learning spaces, mga ganun. At saka yung mga alternative learning systems. Mga ganun. Yung mga Mga gusto niya, para po makahabol. remote. Ito mga bata. Temporary learning spaces. Ano pa? Iba-iba daw klaseng support for the teachers. Kasi baka shell-shock din yung mga teacher. Okay. Yung mga religious po, mga maraming tulong na binigay. Nagpadala ng mga condolences. Yung mga Sana naman rin.
Meron naman Medyo yung Caritas. Hindi lang. At Nananawagan. Ang Caritas. nabalitaan ko yan. Ang hindi, lagi naman yan. Laging nasa front yan. At saka Pag yung may nangyari. yung malaking tulong dati yung Taiwanese na yung yung malaking charity. malaking charity. Doon sa foundation. Yolanda, Yes. yan, lumarga yun eh. Mm. Ang Caritas Philippines po, yan yung humanitarian arm ng ating Catholic Church. Yes. Nag-a-appeal, humihingi ng tulong, ng donations para daw sa biktima nitong storm, Opong, dyan sa Masbate and Romblon. Ang Masbate, Matindi rin yung dalawang yan. wasak na wasak yung Masbate, Romblon. Masbate at Romblon. Although ang mga bangko nag-announce, magbubukas na raw sila sa Masbate. Ng ATM. Wow. May isang linggo? Workout. Hindi, kasi wala rin electricity. Ang doon. sinasabi nga ng bagong principle ngayon sa disaster, yung mga businesses, especially those involved in public service like banks, yung mga tindahan ng grocery, pagkain, palengke, dapat po ang unang-unang obligasyon nyo is magbukas para maserbisyohan yung public. Eto mga tinamaan na mga bangkon to, di ba? Hindi muna nagbukas. Ano naging problema ng mga tao? May pera nga sila, hindi sila makakain kasi hindi nila makuha yung pera nila sa bangko. Galing. Ngayon daw, nangangako sila, magbubukas na sila, parin Jonat. Galing, ano? Ayusin nyo. Kasi nga, hindi pa natin alam yung action plan. Kapag kayo kumpanya, kayo rin dapat pinag-iisipan nyo, ano ba gagawin natin kapag merong ganitong kalaking kalabidad? Wala. So ano ba ang preparedness natin? Drills. Yung Caritas po nangihingi, ano ba yan? Saan ba pwedeng idalin? Teka, alamin ko. Pwede naman dalhin sa Air Force para sila magdala doon. You don't have to go there. Ayun. Yourself. Hindi, yung sa Caritas. Ang kailangan daw po, food packs, essential household items, sanitation kits. Yung essential household items po, siguro, yung mga gamit sa kusina. Yung mga kumot. Baka unan. Essential yan. Sanitation kits. Importante yung sanitation kits. Tubig. Yan. Yung pong tubig, sana, hindi yung bottled. Wag, sayang naman yung bottled water. Sana yung mga Malalaking jerry cans. Yung mga malalaki. Okay, solar lamp. Pwede yan, Solar. Yung mga chambers, wala bang gumagalaw dyan sa mga chambers? Yung mga Makati Management Association of the Philippines. Ay, naku, huwag mo na asahan yan. Ha? Hindi na. Bakit? It's a busway yung Concentration nila? priority nila. Gusto mabigyan ng pera para pagsamantalahan nila, i-rape nila, yung kukunin nila uli. Gamot daw, importante, parin Jonat. Lalo na yung pang sa sugat. Marami kasi nasugatan no? Yun daw ang gamot siguro mas daw yun, mas kailangan. Then later on, construction materials. Para po makapagpatayo ulit ng yung bahay nila, repair. Kung konti lang ang damage. Ngayon, kung fully damage, naku. Ngayon, pwede na mag-impose pati ang local government na dun sa mga identified na areas na talagang hazard areas or something, wag na ho kayo mag-build up dun. Baka pwede na kayo mag-set aside ng certain areas na dun na lang magbagong communities. Diyan po sa Masbate raw, wala pa ring kuryente. Wala pa ring tubig. Very good. Okay. Kuryente, tubig. Wala pa ring service ng telepono.
Anong ginagawa nitong mga private companies? I'm sure yung source ng water dyan, private, hindi ba kaya privatize yan? O, yung mga water Baka districts naman. dyan. Na, Hindi, yung mga telcos, pare, bakit hindi pa kumikilos? Yung power jet, nakakaiyak pag ganyan ng na... Kala ko pa pumunta na silang lahat dyan. Masbate. Maaari pumunta pero walang ginawa. Ganun. Kaya nananawagan ng Caritas. Yan po ang report ng Caritas ngayon. Tapos darating ito si Paulo. Landfall sa Aurora at saka Isabela. Another problem yan. Intensity, signal number 3, Oo, tataas pa yan. Ibig sabihin, malakas ang hangin. Malakas. Kagaya nga na sinabi ko kanina, pumuputol po ng puno ng nyog yung ganyang hangin. Ganon kalakas yan. So kung yung ulo mo nasa labas, mas Baka, mahina yan kesa sa puno ng nyog. Baka, Wag ka na lalabas. Hindi ba? Baka Hindi kayo, ba tamaan- logical lang yun? tamaan kayo Kaya dyan. putulin yung nyog baka yung mo, baka yung leg mo, mas Madadala ka dyan. Madadala ka. Ah. Yan ang workout dyan. Ito pare, may side story na nakakatawa Inobliga daw po yung mga BPO Na pumasok? pumasok Wow. on the day after the earthquake. So pinaimbestiga ngayon ng DOLE. Napakatindi naman yung yung Marami kumpanya kasing na yan. BPO dyan sa Cebu. Naging fallback nila yan. Oo. Nung napupuno na rito, Nagse-service sila ng siyempre, marami, ngayon kailangan yung mga BPO ng other countries. yung communications po kasi yan, yun din naman yung main concern. Mm. Pero umangal, etong mga nagtatrabaho sa BPO, dahil meron din daw silang mga Oo, meron silang kailangan sikasuhin. Oo, siyempre. Ayun. Kung naapektuhan din So sila. yan yung conflict. Baka naman kailangan lean force. At least mag-handle doon. Meron sigurong, di ba? Wala ba kayong backup plan? Kayong mga BPO? Wala yan. Hindi uso dito sa atin yan. Backup plan? Action plan, pag may nangyari. Hindi po. Ang pinagandaan, drill. Maniwala kayo sa akin dahil kinakausap ko yung mga kumpanya. Ano ba ang inyong preparation? Drill. In addition to the drill, wala ba kayong Wala. Yung principle nga na you have to open up for business. Kailangan kayo ng publiko. Yun hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin? ng pansin. Halimbawa, yung ang BPO, kung kailangan ng communications, crucial yan. May sarili ba kayong Sa ganyang calamity. Meron ba kayong contingency? Yun ang sinasabi ni Parin Jonat. Maaring yan. Maaring isa dyan yung volunteer system. Ako, hindi ako masyado na damage. Trabaho ako ngayon. Mag-call up sila, hindi yung obligahin mo lang lahat. Yun mag-call up nga kayo. nangyari, yun ang nirereklamo nito mga nagtatrabaho dyan sa BPO. Yan sa BPO lang yan. Paano yung mga iba? Paano yung mga ibang, baka yung mga nasa telco, kaya walang... Hindi ho kami pwedeng, maski ho pumasok kami, yung mga kaibigan na namin na nag-handle ng telecommunications, hindi rin papasok. Di patay din. Hindi patay din yan. Ayan. Paano yan? Meron po tayong balita galing kay paborito ni Paring Vener na si Chubibo. Paborito mo yan? Ayan ang magtatayo ng tent city. Hindi. Nag-utos na raw. Road clearing operations. Naku. Ginawa na ho, sir. Alam mo, nung nangyari yung lindol, pagkatapos na nangyari yon, road clearing ang number 1. Tapos na ho yan. What's the next? Yan. Yan ang sasabihin. Hindi, na raw siya. Nag-mobilize na ng road clearing. At saka ng repair ng mga hospitals. Ayan. Kasi yung unang announcement niya, i-check daw yung mga Buildings. government buildings. Ayan.
eto, at least, nahimasmasan na, road clearing na. Tapos na ho. Sasabihin ng mga office tao niya. Ayan. Sir, nagawa na. Asahan nyo na, lahat ng troll darating na dyan. Tingnan nyo, yung ating mga text. The very first day, sir. Yung mga troll ni Chubibo, andyan na yan. Uupakan na tayo niyan. Lagay ano nyo na dyan. Asahan nyo na. Priority daw niya po yung Road clearing. Road clearing. Dahil ang instruction daw ng presidente, lahat mabilisan na gagawin natin. So para sa DPWH daw, klarong-klaro na kailangan maklear ang mga kalsada. Wow. Buti na-realize mo yan. In any disaster, maski na typhoon o lindol o ano, Number 1 yung kalsada. immediate yun. Actually, without even saying so eh. Yung mga Kailangan mo bang local, iutos? Yun nga ang tent eh. alam na nila yun. Akalain mo kailangan pa manggaling sa chief executive, sa presidente bago ma-realize. Kailangan Ng pala mga natin. responders natin na kailangan pala na mituluyan yung mga kababayan nating nag-evacuate. Paano to? Ang inutusan daw yung Region 7 for immediate clearing at thereafter immediate repair. Yan. Maganda naman. Nasa playbook ho namin yan. Na mabuti naman at yan na ngayon ang inutos. Kasi nung unang utos, inspeksyonin yung mga building. Thank you for reminding us, Mr. Secretary. We have done that 3 days ago. Ay! Sarap. Ang SSS at GSIS, magpapautang daw ng calamity loans doon sa mga members. Member ka ng SSS, pwede ka umutang ng calamity loan. Tapos may ibabawas yan sa sahod mo. Kung magkano ay hindi pa po nila masabi. Okay? Pero committed lang sila a certain amount. Okay? Available for calamity loans. Yung magkakano ang pwede nating utangin, yan po ay pagdidibati. Ewan ko, kung ano pang. Wala ba standard? Na paglindol, ganito ang calamity loan. Ang GSIS. May minimum. Pagbagyo, ganito ang calamity loan. May minimum sila. Wow. Depending on the balances that you have. Or Hindi the pa daw, wala pa sinasabi kung magkano. We assure the Filipinos we have more than enough funds to support the victims. Yan po ang sabi ni Recto. Yan. More than enough funds. Yung ba ang problema nila ng mga SSS tsaka GSIS? Na laging may enough funds yan. Dahil po walang tigil ang pasok ng contributions yan. ng mga members. Para sabihin mo yon, Secretary Recto, napaka-useless. We have more than enough. Gusto nga malaman ng mga kababayan natin, magkano ang pwede lang utangin? Hindi ba nababago yan? Lagi ba standard yan? Nire-review kaya nila? May standard. Standard? May minimum na available. Minimum lang. Okay. Pero magkano kaya? 50,000 usually yan eh. Usually. Wala pa announcement ngayon eh. We have enough funds. Ang GSIS daw hanggang 40,000. But ang late. Lagyan mo. Kung meron sila existing emergency loan, hanggang 40,000 daw po. Kasama yung dati existing. Ngayon, kung bago lang, hanggang 20,000 lang. Nako, boss. Kapusto. Payable in 3 years. 6% annual interest. 3 months grace period. At least ang GSIS meron na. Pero yung 20,000, payat ata yun. Payat. Payable in 3 months. In 3 years, 3 months grace period. So, pag umutang ka ngayon, October, sa 3 months, November, December, January, Feb ka na magbabayad.
Tapos 6% annual interest. Hmm. 3 years. Oh. Galing. Tapos electronic release daw yan, ATM cards. Maganda to hindi mo na kailangan pahirapan. Wala ho kami Electronic online applications. wala ho kami elektrisidad. Touch mobile application ng GSIS. So, maganda po yan. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-fill up ng katakot-takot. Sa online na ka na lang mag-a-apply. Tapos, i-release din daw yan through ATM cards. Kasi lahat ng GSIS member, meron ng cards eh. Lahat din ng SSS. Lahat, ako wala eh. Paano yun? Oy, kumuha ka. Hindi kasi retarded na ako eh. At yung mga retarded, di ba, wala nang wala nang card. Dapat nga tumatanggap na ako ng pensyon eh. Diretso. Oh. 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat uli. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Itong mga nagsusulong ng kung ano, Na? ayusin muna natin yung mga basic. Hindi, nagsusulong sila ng gawin daw, sabihin daw kay Presidente na urgent yung passage ng blockchain na program. DICT yan eh. Eh sabi ko, ayusin muna natin yung ating... Well, isa po yan sa sistema. mm, Kasi yung payment system, doon nagkakadalihan. you know, Ang assessment ng mga techie, okay, matagal ko na narinig yan, pare, sa mga forum. Yung pag pinag-uusapan yung how to minimize at least corruption. Ang nagsimula po niyan, ang DICT, yung sinasabi ni paring Jonat, yung blockchain technology. Ngayon, siyempre, inayudahan niya ni Senator Paulo Benigno Bam Aquino. ayusin niyo muna yung yung trabaho ng telco bago tayo mag-blockchain. Hindi mag-blockchain ka, hindi naman available yung talagang efficiency ng mga telcos natin. Hindi wala. Ang blockchain po kasi yan ay isang form of money exchange, payment, ganon. Sa ibang bayan, in a limited way, ginagamit na yan. Amerika nga, hindi nga nila naayos. Hindi pa nga perfected dyan eh. Ano po yan? Kumbaga, digital na ng iyong transaction. ng iyong mga transactions. Hindi mo mabubura yan. At hindi mo maitatago yan. Kaya madaling imbestigahan. Pero po, para magawa yan, nako, kailangan medyo high-tech na talaga tayo. Ang mangyayari, Although talaga magandang solusyon yung blockchain na yan. if you know how to handle it. And I think malaki maglalabi against it. Yung konektadong Pinoy muna ang ayusin natin. Yung konektadong Pinoy is First things first. First things first. Providing enough capacity, enough para maging efficiently na nagko-connect ang mga tao through their gadgets and other means of communications. Hindi nga ayaw nga ng mga telco yun. Konektadong Pinoy pa lang yun. Ayaw na. Ayaw na nila eh. So marami maglalabi against this. Bangko. Actually, Mga bangko maglalabi yan. wag na kayong maglabi. Mga tao mismo hindi na maano dyan kasi may trust mark ba yan? Wala naman trust mark yan eh. Baka pati AMLAC maglabi against it kasi wala na kami racket. Hindi. At Hindi saka, pala. Hindi pala yun. maglalabi sila kasi wala silang alam Walang alam na na gagawin. paano gawin yan. Anong gagawin yan?
Pag-aralan nyo, may kwento ako narinig ng ganyan eh. Na alam mo yung derivatives. Derivatives po, in a certain way, it's a new instrument. Yes. At ang base nitong mga instrument ay katakot-nakot na iba-ibang klaseng mortgages. Yes. At iba-ibang loans. Okay? Pag samasamahin mo yun. Pag samasamahin, karamihan dyan ay yung pong medyo bulok na loans. Para mabago yan, mga junk. This is the simplistic way of doing it, derivatives. Yan derivatives, biglang tinetrade na yan. Ngayon. Nagkakaroon na sariling price. It became a new product, in other words. So, merong bangko rito, nakita nila yan. At alam nilang gawin. Alam nilang lumaro. Nananalo sila. Sinita ng BSP. Ano yan? Nag-derivatives kayo. Ano yan? Di namin alam yan, Sabi, wala namang rules eh. Sabi nung bangko, pare sumagot, wala namang rules, walang prohibition. Bakit ngayon may kasalanan kami? Sige, kayo. Paliwanag nyo sa amin. Ano ba yung derivatives na yan? Para makagawa kami ng rules. Ganon. Yung ating mga regulatory bodies, hindi po sila updated. Yun ang sinasabi ni paring Jonat. Bago tayo makagawa ng blockchain, kaya kailangan yung mga regulatory bodies. Mismo, ang updated muna. At sila maglalabas ng kung... Yan. Parang yan si insurance. Insurance pooling, hindi nga nangyayari. Yan bang halimbawa, yung AMLAC, are they ready? To even monitor. Oo. Ngayon po, nagagalit sila. Hindi raw sila nagpabaya. Yan ang kanilang press release. AMLAC? Hindi raw kasi sila nagpabaya. Bakit daw natin sila, Bakit? Kino-call out? Oo. Ganun ba? Oo. Hindi kayo nagpabaya, Paano nakalabas sa bilyaran yung mga... Eto nga, na-secure na namin yung mga court orders. Oo, pero ang dami nang na... Hindi nyo na kailangan dapat ng court order. Na-monitor nyo na yan, inilabas nyo na eh. Dapat noon pang ginagawa yan. Nailabas nyo na yan. Hindi ngayon sumabog na yan. Yung po ang sinasabi namin. Dapat hindi na kailangan sumabog yan. Noong pala nangyayari ang mga bank transactions na yan, naharang nyo na. That's the main point. Hindi ngayon kung kailan sumabog yan, tsaka kayo nagkumahog, gumawa ng court order, i-freeze ang mga assets and bank deposits, malaki-laki na po yun na nailabas dyan. Ayan. Hindi raw sila nagpabaya. O kung nagkaroon na nga sila ng court order. Ano pa gusto mo, Jonathan de la Cruz? Ito lang. Para matest kung talagang hindi kayo nagpabaya. Sige nga. Trace nga ninyo kung ano nangyari doon sa 475 million pesos na so-called na nakuha from the first engineering district of Bulacan. Saan nag-umpisa? Asan yung paper trail? Paper trail. Nung transaction na yan. Galing sa land bank. Saan pumunta yun? Ito. Ganon. Sige. Tingnan natin. Isang lang yan, isang transaction lang yan. Hindi kayo nagpabaya, Okay. We acknowledge the concerns. Nako. Sabi ng magiting na executive director ng AMLC. Matthew David. Yes. But AMLC took decisive and impactful action. Mabigat. Decisive, and impactful. In recent weeks. Ay! Ilang taon na nangyayari yan, Mr. David? Recent weeks lang yun. Isa pa pare, may bankero nagsabi sa akin. Bakit yung fini-freeze, halimbawa, account ng isang suspect? Paano yung mga mag-anak niyan? Hindi nila a-actionan yun? Walang freeze order eh. Halimbawa, etong katulong nitong tinamaan ng magaling na to, merong ilang milyon sa bangko. Paano siya nagkaroon ng ability to earn those millions? Frozen din dapat yan. Sabi ng isang kaibigan kong bankero,
Ay, wag- Hindi raw ganun ang style ng AMLC. Hindi po. Yung 1 million ng katulong, nagwawalis siya, nakita yung mukha. Akalain mo nawalis? Nawalis 1 million. 1 million eh. 1 kilo yun. Bakit naman? Bakit naman yung pakikialam mo ba? Yeah. Sobra naman. Kasi may mga jarista raw o newsman na inuupakan sila. Hindi naman sinasabi na decisive action sila. Impactful eh. Impactful ang action Impactful. sila eh. Hindi nyo nga, ilan lang yun na freeze nyo eh. Sa tingin nyo, ilan accounts yan? Yung nga si Bryce, Nagkalat yan. 36 accounts yata yun eh. Yun lang. Si Bryce lang yun. Ay. Tapos ngayon, ito na lang ang sagutin mo. Nyo, AMLC. Ilan na ang inyong nakasuhan ng money laundering? Ito si Napoles was found guilty of money laundering. Pero obvious case po yan. Kung kailan sumabog si Napoles, tsaka lang kayo umaksyon din dun eh. Merong ruling ngayon eh. Napoles was found guilty of money laundering. Ilan ang yan ang question. Ilang counts? Ilang counts at magkano na money laundering? Magkano na dali Yan. niya? Oo. Yan. Payat. Kaya dapat malaman natin yung mga details niyan eh. Oo. At ilang taon na bago siya na ganyan. Hindi, ang bilib ako, sumasagot pa eh. Kumbaga, sa tatay ko, buko ka na. May ano pa? May Nakita kita eh. Nakita kita. Tumitira ka ng Jumejets ka eh. Magpapalusot ka pa. palusot ka ba? Dito ka. Yun ang ayaw niya. Di ba? Malamang siguro umamin ka na lang, sorry, I'll do better next time. Okay. Harapin mo yung yung dingding na yan. Doon ka, isang oras. Ganon. Itong ating AMLC, alam na natin na napaka... Buko na eh, buko eh. Buko na. Ito pa sinasabi ngayon. Wag na. Decisive action daw and impactful. Okay. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Decisive and impactful. After Salita lang sa akin yan eh. decisive and impactful action, after the money is gone. Patay ka. Ay! Patay tayo dyan. Pare nagsalita rin siya related pa rin to dyan sa mga skandal. Yan daw pong sinasabi ni President Claire. Kasi ang issue ni President Claire yung tennis court sa Baguio City. Actually, mali si Claire doon. 100 million daw yan. At ang kontraktor niyan, Diskaya. ang Diskaya. So sabi nito si Magalong, you're implying na corrupt ako? Na kumita ako dyan? Sabi ni Magalong, ang kausap daw nila ay yung subcontractor. Hindi nila alam na si Diskaya. Ang sabi ngayon ng mga iba, lalo na dyan sa house, binabanatan din kasi sa house si Magalong. Kayo naman na nag-decide ng hiring ng firm na yan. Ba't hindi nyo inalam sino principal? Ganon eh. Wala, turuan na. Hindi matatapos yan. Hindi matatapos yan. Ganito po yan. Kung ang Diskaya ang principal niyan, ipakita nyo na nawala yung pera, na nagkanakawan. Hindi nangyari yung project. Na nag-ghost project yan and everything. Substandard, whatever. Nagkalagayan, ganun dapat yan. Hindi ko mo na-hire yung Diskaya, kasalanan na ni Magalong. Ganun ang gustong palabasin ni President Claire. Wag naman, wag na. Bakit naman? No need for that. Sabi niya Magalong, kasi meron akong mga natapakan dyan sa palasyo. May mga principals dyan. Principals. Yung, kasama ba si boyfriend? Malamang sa hindi. Kasi si girlfriend, wala pa, hindi pa nababanggit Oo. Dito sa mga tumipak daw.
Si boyfriend nabanggit. Nabanggit na. Ang mga kabakas ni boyfriend, Eh, malalakas dyan sa loob ng palasyo. patay na. Lagot sila. Yung mga malalakas na yun, may mga apo, parang ganun eh. Oo. Ganun ang naririnig natin. Maski pamangkin daw involved eh. Apo, pamangkin, ganun. Kaya Kailangan gumawa ng hakbang para Para hindi mawala na- itong si Magalong. para hindi na aabutin pa. Ayan. Ano ba kasing sapatos ang ginamit mo? Nakatapak ka dyan. Minatapakan. Para daw, he hit some nerves. Ano ba sapatos kaya ginagamit? Yung sapatos Baka na- boots? Yun, Combat boots? Mabigat yun. Masakit. Pag combat Oo. boots kasi, masakit yan. Kung medyo, de goma, mas maayos. Ang sabi niya, yun daw kayang nire-research. Nagsisimula ng magpakita ng, ito yung kotse. Uncomfortable truths. Yun. Mabigat. Mabigat. Ang binibitawang salita nitong si Magal. Oo. Ano yan, maiimbestigahan kaya ng ICI? Inimbitahan niya, Si boyfriend? inimbitahan niya ata si, para si Mayor Magalong ng ICI. Para magbigay ng... Additional information. Yun. Yan. Si Mark Villar? Ay, wala akong pakialam dyan. Hindi. Pinatatawag. Pinatatawag ng ICI. Excuse me, Pinatawag lang naman. Oo. To shed light siguro. Hindi naman para akusahan. Magkakape lang. Ng anong klaseng kape? Baka mamahaling kape yan. Oo. Sabi po ni Senator Mark Villar, handang-handa siyang harapin maski sino. Maski sinong... ano kaya itatanong na... Baka dapat siguro itanong yung Villar City. Di ba? Kasama kaya yon sa mga itatanong. Kasi meron pong isang congressman dyan sa Las Piñas. Ang daming mga revelation. Ang dami niyang pinupunta. Ikot ka lang. Ikaw na ng Congressman Mark Santos eh. Ito si Mark Santos ng po. Bakit daw si Villar attend ng Blue Ribbon? Hindi na. Hindi naman nagsasalita. Ang depensa po ni Senator Mark Villar, wala raw siyang ownership sa kahit na anong kumpanya na merong DPWH project. Well and good. Di ba? Kasi, ang meron kasi dyan, yung mga kabakas na mambabatas na mga kontraktor. Madami kasi dyan, kontraktor na, party list pa. So, yung mga dating nasa party list, sabi, kayo lang? So, nagtayo rin ng construction company. Ganyan po. Ang sinasabi ni Villar, wala akong ganyan. Hindi naman yun na accusation sa iyo. Na ikaw ay... Na ikaw ay kabakas eh. Sa mga kontraktor eh. Hindi ba? Ang accusation, may mga tagilid na contracts. At saka ang nakakakuha ng... Although hindi pa sinisita, yung pinaggagawang public works ng DPWH noong panahon niya, diyan sa Villar City. Hindi pa po napapag-usapan yan. Siya nga daw ang naglabas ng mga deep-seated reforms. Yan. Although nagsasalita na siya ngayon, dati kasi tahimik yan eh. Biglang pinatawag ng ICI. Pati ata DOJ no? Oo. Sila kasi, ang sinasabi kasi... So, ibig sabihin ng ICI, iimbestigahan na rin yung mga project panahon ni Digong? Yes. Panahon ni 2015. BS. 2015 eh. Mula nga 2015 yung flood control eh. BS pa yun. BS pa yun. Darating tayo doon. Tapos 6 years ni Digong. 3 years ni Marcos. 10 years yan eh. 10 years. Laking pera niyan, pare. Trillion nga. Flood control pa lang yun. Wala pa tayong sinasabing iba. Resource person lamang daw po si Senator Villar. Villar, yes. Hindi po siya accused. Hindi naman.
Doon sa DOJ, maaring person of interest. Kasi ang sinasabi doon, there was... Pero sa ICI, hindi po accused sa mga ano dyan. Resource lang. Resource lang. Ang sinasabi kasi, mga 8.5 billion pesos worth of projects in his in the district in Las Piñas ang nailabas at some of the contractors the main contractor was his first cousin. Yun ang sinasabi First niya. cousin. Oo. Hindi naman siya yun. Hindi nga siya, pero involved sila. Tapos, hindi. Basta sinasabi ni Congressman Santos, ito yung natuklasan niya. So, nagpapaliwanag lang naman. Yan ang hirap sa dynasty, pare. Kapag dynasty, pati pinsan-pinsan na i-involve sa... Nauso yung dynasty, di ba? Maganda sana yung hands off ka agad kapag ang kapatid mo ay nasa government, lalo na elected. Hands off, dapat hands off ka na agad. Kamag-anak ka, kapatid ka. Hindi eh. Lalo. Oo, yun po ang yay, fiesta na. Yan ang plataforma. Elected si kuya. Yan. Ganun. Nakita mo sa Manila, ang balita ngayon, ang inaano na nung bata ni Paring Joel, yung anak na niya, ang susunod sa kanya. Kaya na daw. Nahirang na. Nahihirang na. Nahirang na. Heir apparent Yan. ng posisyon. Namamana pala yung posisyon. First counselor kasi doon Diba sa si San Rafi Isidro. Tulfo, senador, yung anak niya, congressman, district sa Quezon City ba? Quezon City. Yun na criticize dahil gumastos ng 4 million ata dyan sa Las Vegas party. Party 4 million. Dalawa daw yun, isang 4 million, isang 3 million ata. Pero pera naman daw ng mga kaibigan niya yun. Siya lang nagbayad ng credit card. Yun yung kanya palusot. Yung nanay, yung asawa pala ni Rafi Tulfo, congresswoman din. Doon sa AXIS. So tatlo silang nasa mambabatas. Meron pa bang anak to? Baka pwede pa. Baka pwede pang madagdagan. Isa lang ba anak niya? Meron pa rin. Meron pa rin. Nakakaya na pag masyado. Anong meron pa ba sila noon? Ikaw talaga. Okay. Yung po mga dating executive sa opisyal ng DPWH, okay, nandun din po sa ICI. Kahapon, parang in-interview din sila. Yes. Pero itong mga to, may kaso na sa DOJ. Meron. Na-filean na sila. Yun ang hindi ko maintindihan. May NBI kaso ka sa DOJ na. Pero kailangan ka pa rin ng ICI to shed light on some transactions. Yes, on some transactions. Ayun. Kasi so may maliwanag. hinahabol yung ICI ng mga... In other words, tapos na yung Blue Ribbon. Wala na yun. Dahil umaandar na to eh. Oo, umaandar na. Ayun. So, baka wala ng mga pasabog ngayon sa Blue Ribbon. Sayang naman si Sarge. Kung hindi mapapalo up yung bomba ni Sarge. Parang nawala nga si Sarge eh. Okay. Nawala Ngayon, si Sarge. itong ang tanong, ang ICI kailan makakarating sa mga congressman? At bukod doon, although si Martin ata, pinatawag na rin. Si Speaker, dating Speaker Martin, pinatawag. Pumunta na doon. Pumunta na ba? I think. Baka ngayon papunta doon. Ang sinasabi kasi ni Saldico, hindi pwedeng ako mag-isa lamang ang gumawa ng pagbabago sa budget. Yan ang sinasabi ni Saldico. Oo. Ano ibig niya sabihin nun? Meron na nga nagsabi, totoong hindi ikaw lang. Okay. Kasi kayong dalawa ni Cheese. Grabe. Pero hindi lamang yung insertion sa BICAM ang issue eh. Parang Jonathan, yun ang sinasabi ng DOJ eh. Hindi. Ang sinasabi ng DOJ, yung mga insertion, kumbaga, maliit na bahagi lang yun. Ng total na nalaan dyan sa mga kalokohan na yan. Paano nangyaring nabigyan din yung mga yan noon?
Hindi ba dapat ina-approve ng... Pero sa tingin ko, hindi na-approve yun eh. Yan yung bago pa masubmit yung budget Oo. sa DBM, Meron na. nagkaroon na ng Kalakaran. transaksyon yung congressman tsaka yung district engineer Merong, ito, at tsaka yung contractor. ito pwede Tapos na, yung project na yun, isasubmit sa DBM. ito, May contact na sila sa loob, i-approve. Yun. ang lumalabas ngayon, may sindikato sa Public Works, may sindikato sa DBM, nagsama. Super sindikato. Ayun, super sindikato. So, ako din, naniniwala ako doon sa sinasabi ni Saldico. Ba't ako lang? In other words, lahat yan tumire. Laglagan na to, pare. Laglagan na. Yung hindi pwedeng iisa lang naglalaro sa game. Hindi Ayan. pwede. Ganon. Oo. It's a team effort. It's a team effort. Ayan. Kasi may team dito, may team dito. Hindi naman naglalaban yan eh. Intindihan. Nagkakaintindihan. Yung, Ibig sabihin na bigayan? yung team building ng Public Works, Ayan. saka yung team building ng DBM, nagkakaroon Nagkakaya- super team building. Ayan. Yan. Nagkaintindihan. Kaya madadali ang ating budget. Overtime. Ayan. Hindi lang ngayon yan, overtime. Meron na dyan. Yung sa flood control, since 2015. Overtime. Paano pa yung ibang infra? Pare. Overtime, meron ng ganyang kalakaran. Overtime. Overtime. Kaya naman kailangan mabago. Yan ang kailangan baguhin. Ang solusyon daw, blockchain. What a stupid. Baguhin niyo muna yung sistema. Sa DPWH. Paano kayong, number one, pumili ng project. Okay? Kasi ang nangyayari, merong project doon nakalinya sa DPWH. Si engineer, ititip si congressman. Manap ka na ng contractor, gano'n, magpapabid na rito. Ito, isasali natin sa budget to. Yan. Nakalaan na yun doon sa... So, ang simula niyan, yung selection ng project. Doon pa lang, sa selection ng project, kailangan meron ng reforms. Tapos, yung mga... After the system is work out, then ayusin mo ng mga tao. Kasi may nag-suggest, which may be a good idea to look into. In the case of the infra, in the public works, for example, yung continuing shuffle, every 6 months, palitan mo yan. Pwede. Ikot. Para hindi Payag ako dyan. para hindi nagkakaroon ng Kuntsabahan. Kasi in cahoots, everybody is in cahoots. Pati sa DBM. Ay, naku, complete Yung mga yan. directorate doon, binabalasa yan. Kasi kagaya nito, parang Conrad, pag ikaw bagong direktor, hindi ka kaagad makakasama sa sindikato eh. Ayan. Tetes ka muna. Tetes ka muna eh. Baka tayo chuchu nito Di ba? Yan. O papalitan mo yung muna, iikot mo yan. Yung ganon. Ang matindi dyan, marirequest mo, boss, dito mo ako lagay. Bakit? Yan. Nakadeal ko na Nakadil yung na yan. yan. Kaya mga ganyan. Yan. Yan po, hindi masusolusyonan ng blockchain. Hindi. Yung blockchain kasi, transaction. Oo. Yung money flow. Oo. Yun ang kanyang ina-address. So, pwede nating sabihin, that can help. Yes. Okay. Pero yung sa sistema ng pagbabudget and everything, yan po ang malaki-laking trabaho. At wala pa tayo narinig kahit isang salita tungkol dito. Baka ang ICI, Baka matuklasan din nila sa wakas kung ano bang least common denominator. 9:32 na umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 88. Karambola! Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Morning. Ako po si Conrad Banal. Wala si Joel. Si Joel po ay mukhang nahawa. Yan ang problema yan, yung hawaan. Nakakahawa. Ayan. Sinamahan niya, sumama siya doon sa wedding nung minahawa mga na kamag-anak sakit. niya galing sa Sydney. Isang buong barangay ang dumating. Additional tourist.
Buti nakatulong kay Frasco. Nakatulong yan. Malaking Umeepal si Secretary 25 Frasco. yata ang taon dumating. May report siya nilabas. Mm. May mga hotel daw na apektuhan ng lindol. Yes. Tapos ilang tourist yung kinabahan. Pati yun, alam nila, statistics. Kompleto. Kinabahan yung tourist, 1. Eto, may kababa to? Wala po. Hindi kasali. Eto, kinabahan ba? 2. Yeah. May statistics na kung ano mga Kompleto Kompleto sila. Hindi. Alam mo, yung mga ganyan na report after a disaster, malamang jakol yan eh. Hindi ba? Parang napakalaking kalokohan. Tourism, tumahimik ka muna. Hindi ka involved dyan. Ay, nabalita mo si Jane Goodall? Oh, Yan po yung nag-research ng mga unggoy. oh. Sumikat siya dyan, si out Jane of Africa. Goodall. Out of Africa. Died at the age of 91. Wow. Maganda kaalaman lang po ito. Sa LA siya namatay. Meron siyang institute, yung Jane Goodall Institute. Marami pong mga research na ginawa ito at sumikat ito in the 50s. Yes. Okay. Maraming ang mga fiction based on her what she did in Africa. She lived with The apes. with the apes and with the monkeys, chimpanzees and everything. Namatay yan. Maganda kaalaman niya si Jane Goodall yan. Tapos po ano ba to? Transportation. Gusto ko sanang to paring Jonat. Ano na raw po ba ang mangyayari dito sa mga transportation groups na sumali dun sa Public Transport Modernization Program? Nakalimutan na yan. Nasa public works na tayo, boss. Huwag mo naman akong tanungin mga transport as another person. Hindi. Diba dapat sumali sila, nakikisama sila sa gobyerno. Sumali sila dun sa Public Transport Modernization Program. Wala na muna yan. Suspended. Ano daw ba talaga ang gagawin? Suspended na yan? Suspended muna. Di ba, nung nandyan si... Kasi may issue po dyan tungkol sa sustainable ba yan? yung bayaran. Yan ba talaga ang solusyon sa ating problema? Palagay ko, ang pinoproblema ng mga sumali, paano sila ngayon magbabayad? Yeah. Doon sa kanilang loan. So sumulat po sila ngayon sa presidente. Ang tawag dyan yung Magnificent Seven na grupo eh. Ito yan eh. Tapos, ang sinasabi po nila, mukhang wala nang patutunguhan itong programang to. Hindi lang mukha. It appears eh. Kasi sabi nila, wala nang pupuntahan. Ay, hindi lang po mukha. Talagang, Sa umpisa. in the first place, it was doomed before it even started. It was an ill-conceived effort. Yan eh. Tugadi yan eh. Meron kasing magsusupply ng electric minibus. Ang naisip nila, okay, public transport, i-modernize natin yan. At agad-agad ginawa, hindi po napagplanuhan ng gusto. Kumbaga, parang kaya sinasabi ng mga against dito, kikita dyan yun lang magsusupply ng sasakyan eh. Ayan. Which happened. Okay. So, wala na yan. Anong ngayon ang solusyon sa public transport? Alalahanin natin, hindi lang dito sa Metro Manila. Even in other big cities, Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Baguio, Angeles, San Fernando, Angeles, yung greater San Fernando area. Antindi na po ng na transportation problem. Dito, mga Kalamba, mga dito sa crisis tayo. Yung kinikwento ko nung isang araw, yung pare, ang kanyang homily tungkol sa work, gaano ka-devoted
ang mga Ang mga Pilipino Pinoy. Oo. sa trabaho. Yung mga nagtatrabaho doon sa mall, kasi yung chapel nasa mall, nakakauwi ng bahay, alas 12, nasa bahay na sila. Alas Nang 12, gabi. Nang gabi. Ng gabi? Why? Kasi po ang hirap sumakay. Walang masakyan. So anong problema ng transportation natin? Walang masakyan. Anong ginawa ng mga kababayan natin? Bumili ng kotse. Yung mga hindi kayang bumili ng kotse, bumili ng Motorsiklo. motor. Yung mga hindi kayang bumili ng motor, umiyak. And yet, walang move coming from our beloved Department of Transportation to address yan pong crisis na yan. Ano mga pinaggagawa nila? Okay. Meron. Hindi, sumulat ang Management Association of the Philippines sa Department of Transportation, urgent, na gusto nila ma-budgetan daw yan EDSA busway. Para daw magawa yung mga concourse. Yan. Ano yung gagawin nyo style hotel yung concourse? Ano? Ha? Medyo award-winning design concourse, ganun ba yan? Para may mapunta. Yan ang gagastusan nyo ng daan-daang milyon? Solusyon ba yun? Para bang EDSA busway is the Philippines? Wala bang magaling-galing na lalaki na will come up and say, Stop! Ito na. Dito tayo. isang tunay na lalaki, Yan. lalabas at sasabihin, tigil na yan, ito ang gagawin Ito ang natin. gagawin natin. Kailangan natin total, baguhin, overhaul the transport system. Yung rota, hindi pa hanggang ngayon, Di ba sabi mo merong meron nang gumawa. gumawa ng kung Yung anong pinakamaganda. numbered system ng Yes. bus. Meron na nag-suggest. Ibig sabihin ng number na yun yung ruta ng number na yun. Hmm. So hanggang 200 yung ruta na yan, pwede. Hindi naman kailangan malalaking bus yan. Hindi. Yung mga minibus na yan, pwede na rin yan. Pero may number. Hmm. At hindi lang ang ruta niyan, hindi straight. Ano Kasi ibig ko sabihin? itong EDSA, magmula straight, Pasig, diretso hanggang Quiapo. Ganun ang style natin ng ruta. Hindi na po ganyan ang modern. Kasi ang cities, although kasi mahirap dito sa atin, hindi grid system yung mga kalsada. Pero kahit na. May paraan. May paraan. Hmm. Kasi meron nga nagpadala sa akin, ginawa niya. Ito, example lang to, na pwedeng maging number system ng bus. Ang isang example, ang sinasabi nga natin parang Conrad yung kay parang Joel. Paranaque. Yan muna ang model mo. Okay. May numbered system na transport bus, system. magmula Paranaque, makakarating ka kahit saan mo gusto. Yan. Kung gusto mo from Paranaque to Caloocan, merong bus system na yan. Yan. Kumbaga, Paranaque, lilipat ka siguro, bababa ka na Quiapo, from Quiapo, punta ka doon. Yung ganong klase. May mga ganong klaseng rota. Palipat-lipat ka, isa lang card ang dala mo, okay lang yun. Kasi alam mo na So ito. yung gagastusin doon sa concourse na budget at pagkatapos gastusin ng DOTR yung budget na yon ay ibibigay sa private sector. Yun ang plano. So another rent-seeking. Operation. Oh. So ito po mga humihingi ng clear policy, clear direction dito sa transport modernization. Ang ukil-kilin nyo po, DOTR. Kasi ang sinisita ngayon si Marcos. Ay nako. Hindi ho siyang Ang DOTR ang kailangan maggawa kaya nga ng talagang clear policy. kaya nga may DOTR eh. And then nabudol daw sila ni Marcos. Ulol! Nagsimula yan kay Tugade. Pagkatapos si Marcos ngayon na may kasalanan. Nabudol kami. Hindi, may mga anti-Marcos groups talaga yun. Di mo masisisi. Wala na tayong magagawa Wala doon. tayong magagawa. Pati nga dito sa yung mga troll. Tinotroll tayo dahil tayo daw po, kami daw po ay bayarin ni Marcos. Ang kuripot noon, aasa ka doon. Ni isang beer nga, hindi ako pa ang nagbigay ng beer sa kanya. Pinagatian namin yung in-order kong beer. Kagaya niyan, parang Conrad, hindi ba natin
ang taga, tama siguro natatandaan kung mga 3 beses na nagkaroon ng off and on na operation sa Pasig River as a transport. Why? Hindi ko alam Bakit eh. ganun? Oo. Balik, Di ba pwede dapat at Pasig? pabugso-bugso, isa nga yung major Yan, dapat. major, di ba? From the east, Yung- pupunta ka papunta ng dito. Manila, that's the best way. Huwag ka nang sumama dyan sa mga... Eh ngayon hinukay na San Miguel yan. Maganda-ganda na ang tsansa mo. Diretso ka na doon, punta ka dito, taytay ka, o pasok ka na doon, punta ka ng punta ka ng Binondo. Ang mga Kastila nakita agad dyan eh. Oo. Yung Pasig, naging major na transport. transport system yung Pasig Pasig River. River. Rivers are major transport. Yes. Sayang yan. Sayang na sayang May yan. plano ba sila ron? Eh yun na nga, gusto ko malaman. Ano bang ginagawa natin? So, tinitira po ngayon si Marcos, binudol daw sila, na sinimulan naman ni Tugade. Ay, misdirected. Ang LTO, pare, May ginawa? meron tungkol sa plaka. Major policy, plaka. Nako. Kinakabahan ako pag major pala sa plaka. Yan ang mga imbes na asikasuhin, yung roadworthiness ng mga sasakyan, eh ganyan po mga walang kabagay-bagay ang pinag-aaksayan nila ng panahon. Ang LTO daw, meron silang bagong policy tungkol sa parang plaka eh. Ano, mas magandang design? Ewan ko kung ang gaano irrelevant yung kanya sinasabi. Eh, hindi ba ang problema natin sa registration? Nakakalusot yung mga sasakyan hindi roadworthy, kaya ang dami po aksidente. Ano ba ang policy ng LTO dyan? Ano ba ang gagawin nilang reform dyan? Kailangan may mangyari. Hindi naman po sinasabi isang buhos eh. Oh. Unti-untiin natin na mafi-filter yung mga sasakyan na yan. Dahil araw-araw may tumitirik. Tumitirik, At puro nakaka-aksidente. aksidente at katakot-takot na pinsala. Abala ang ginagawa. Anong gagawin? Di ba? Kanino ba yan? LTO ba yan? Hindi ba LTO yung LTO, ano na yan? registration? Turf? Oo, Siyempre, turf. LTO. Yung roadworthiness ng mga sasakyan, meron ba silang paraan? Ang ginagawa kasi nila, sinasubcontract nila, yung smoke. Belching. Yeah. Hanggang doon lang sila. Pero yung actual na talagang total roadworthiness, wala. Nag-away pa nga dyan eh. Di Ang ba paraan natin noon ay taasan ng multa pag tumirik ka. Hindi, bago. Eh, yung mga kababayan natin, baka sakali na lang, malay mo hindi tumirik. Di wala kami multa. Bago pa sana tumirik yan, tinignan mo na kung ito ba may pagkakataon na tumirik ito. Di ba dati nag-away yan eh, yung tungkol doon sa malaking MIS ba yun? Oo. Motor Inspection Service. Nagkaroon ng away yan. Kasi yun yung sabi nila, ang mahal naman yan. May private na mga kumikita. Yes. Yun palagi eh. Pag may naisip tayong solusyon, merong vendor nakikita. Ibig sabihin, sa kanila nang galing yung solusyon. Hindi ba pwedeng sa LTO mismo? Galing ang solusyon. Usually may vendor na yang sa DTI. Ay, yan, Trustmark. Yung Trustmark. Ang balita namin, isang bright idea, yan, ng isang vendor na inendurso ng DTI. ng pinakamamahal ni Paring Vener na DTI Secretary. At itinulak. Mura lang naman eh. 1,000 lang. 1,000 lang naman per registration fee. Sarap nun. Ilang milyon na nagbebenta sa internet. Ma'am, Lahat ng establishments po nasa internet na. gumagawa lang ho ako ng puto eh. Bangko. Kung ano-ano, lahat yan nasa internet. Yung mga maliliit. Ma'am, puto lang ito, ma'am. Hindi bale. Magbayad ka eh. Baka manloko ka eh. Baka manloko ka eh. Ayan. Leche plan na lang nga ho ito eh. Sabi po, tinitignan ko pare, ano yung bagong gimmick ng LTO eh. Gusto ko malaman eh, kasi Meron na naman. tuwa-tuwa ako eh.
na tungkol sa plaka eh. Ang tanda ko tungkol sa plaka. Ano yan? Para bang- Mas magandang design? Hindi. Hindi. Parang ayaw na nila nung temporary plates ata or something like that. In the first place, Yung mga karton. oo, dapat wag nyo na sasabihin dyan dahil it will, Open a can of worms. kayo po mapupunan yan eh. Oh. In the first place, bakit nauso yung temporary plates? Oo. Kasalanan nyo yan. Ngayon may bago silang policy at pinangangalandakan pa, hindi na raw ata, yan, gano'n. Tungkol sa plates. Ang plaka po niyan, hindi dapat walang issue dyan. Daily, normal, na nakakakuha ang plaka ng mga motorista. At any given time. Dito sa atin, issue ang plaka. Ano ba nangyari dito? Nag-away din yan. Kasi may away po yan ng Yung plate vendors. making, oh. Ayan. Magaling. Sa November 1, eto may nag-text sa akin, hindi na raw po pwede ang improvised or license plates starting November 1. Nako. Patay na kayo. Oh. Binabalaan ko kayo. Hindi na pwede. Yang improvised license plates. Bakit ba nagkaroon ng improvised license plates In the first place? Hindi ba? Dahil sa kapalpakan din ng LTO. Okay. Enforce na raw po nila, stricto. Starting November Huwag kayong 1. magkakamali hihingi-hingi kayo ng Kasi palengke. daw, wala na silang backlog. Galing. Yan. Yan, galing. Gaano kahirap ba magrehistro sa inyo? Gaano? Noong kasi yung palakasan pa para makakuha ng plaka, alam mo ba yun? Oo, unahan Pag bumili ka ng kotse, Unahan yan. may palakasan pa dyan para makuha mo yung plaka mo. Nagka- Nagkakalagayan pa. Nagkaroon nga ng anong pangalan to? Racket dyan. Lalo na sa motor. Oo, kasi iniikot-ikot lang yung yung registration, walang mga resibo, kinukuha-kuha, ganun lang. Pero, may clarification si Mendoza, si Bigor. Siguro. Pwede rin, may ban na November 1. Pero pwede rin daw po yan, improvised, kung authorized ng LTO. Nako. Doon Anong nagkakataon. klaseng reglamento yan? Bawal na. Pero okay pa din, basta humingi ka ng permiso sa LTO. Sinong hihingan ko? Janitor? Sino sa LTO ang hihingan ko, sir? Hindi, authorized by LTO lang. Basta yun lang ang sinabi niya. Authorized by LTO. Siguro, yung pinuno nung branch or agency, yung office, ang mag-authorize. Ito, authorized ako eh. Sino ka? Janitor. Hindi ba? Kung ban na lang. Complete. Bakit may LTO authorized wala na. pa na hindi? Yan ang magaling sa ating mga transport policy na kailangan asikasuhin po ni Secretary Giovanni Lopez. Wag puro busway. EDSA busway. Ang EDSA is not the Philippines. At yung EDSA cannot serve the entire Metro Manila. Ang problema po sa buong Metro Manila, yun ang atupagin. Hindi EDSA. At hindi lang yung busway. Kasi meron lang kasing regulatory capture na gusto niya. Yung Style Airport ng Aboitiz, Papasok na yan. mag-i-invest muna ang government tapos kukunin nila. Papasok na sila. Okay. Eto, Matindi ba? Matindi? casual. Casual. Parang knitted ata yung suot ngayon. Casual Friday? Casual Friday. Knitted ba? Hindi. Ordinary polo lang. Ordinary lang sa kanya yon. Oo. Sa ngalan ni Joel Lasamana, Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Donal, Carambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, Ito na! andito na siya, naka-ordinaryong polo. Needed. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Carambola